Matapos mabasag ang espada ni Ruan Zimao ay mayabang na tinanong ni Lu Xindian kung ayaw ba raw talaga magpahinga muna ng kanyang kalaban dahil kung oo ay hindi na siya makakapagpigil pa. Agad namang kinabahan si Ruan Zimao sa tanong sa kanya dahil malinaw na lampas sa inaasahan niya ang lakas ng suntok na iyon. Bigla siyang nakaramdam ng masamang kutob na para bang nakagawa siya ng malaking pagkakamali pero napagtanto niya rin na hindi na siya maaaring umatras pa. Alam niyang labis na masisira ang kanyang imahe sa oras na umatras siya gayong nakapagbitaw na siya ng mga salitang ipagpapatuloy niya ang laban. Samantala si Ruan Hangyo ay hindi napigilan na mapatayo sa kanyang kinauupuan dahil sa pagkabigla. Agad niyang naunawaan na hindi magiging maganda ang kalalabasan nito pagkatapos niyang masaksihan ang unang salpukan. Sa pamamagitan ng kanyang pambihirang paningin ay malinaw niyang nakita na hindi pa inilalabas ni Lu Xindian ang buong lakas nito sa palitang iyon habang ginamit naman ni Ruan Zimao ang lahat ng kanyang lakas. Maaaring malaking bahagi ng problema ni Ruan Zimao ay ang matinding pagkawala ng kanyang vital energy ngunit ang kalaban niya ay isa lamang 8-star Martial Supreme Realm. Hindi niya maintindihan kung paano naging ganoon kalaki ang agwat ng kanilang lakas kaya naman napatingin siya kay Leon Xiao nang may matinding takot dahil isa na namang kakaibang nilalang ang lumitaw. Nagpatuloy ang pagsugod ni Lai Xindian at sa sandaling iyon ay ginamit na agad ni Ruan Zimao ang Heaven Wave Mirror. Kumislap ito ng napakakinang sa kanyang mga kamay at agad na lumitaw ang buong illusion formation sa paligid nila. Unti-unting nawala ang kanyang katawan sa loob nito at dahil sa tulong ng Heaven Wave Mirror ay nanatiling mataas ang posibilidad niyang manalo. Mabilis namang nagulantang si Lu Xindian sa nangyari at nagtataka siya kung bakit walang tinamaan ang kanyang atake. Ang mga manunood naman sa itaas ay tila nadismaya dahil wala na silang makita pa na labanan at puro dilaw na usok na lamang ang nasa kanilang harapan. Sa loob ng illusion ay nanatili pa ring naguguluhan si Lu Xindian nang bigla na lamang siyang nakarinig ng isang matinis at mabilis na pag-atake papalapit sa kanya. Dahil doon ay dali-dali siyang umiwas pa ibaba at kagaya nga ng inaasahan ay isang sword strike ang muntik nang humiwas sa kanyang katawan. Matapos noon ay natutuwa niyang sinabi na nakapa-interesante daw talaga ng ginagawa ni Ruan Zimao dahil nagagawa pa rin ito na umatake ng ganon sa kabila ng pagkawasak ng espada nito. Gayunpaman kung hanggang doon na lang daw ang lakas ni Ruan Zimao ay mukhang katapusan na raw nito dahil kulang na kulang iyon para pantayan ang lakas niya. Kinuyam niya ang kamay at biglang lumitaw sa kanyang palad ang Ancient Spear Artifact kasabay ang isang sinauna at ligaw na presensya. Buong lakas niya itong pinakawalan at ang aura na nailabas nito ay tila nagmula pa sa isang panahon na 10,000 taon na ang nakalipas. Para bang ang nag-iisang bagay na nanatili mula sa sinaunang panahon ang sibat na hawak niya kaya perpekto nitong natuntun kung nasaan si Ruan Zimao. Sa kabilang banda naman ay walang ideya si Ruan Zimao kung paano siya natuklan ng ganoon kadali at dahil doon ay wala na siyang napagpilian pa kundi ang pakawalan ang isang atake na nakalaan ang buo niyang lakas. Subalit bago pa man niya maangat ang kanyang sandata ay nilamon na siya ng atake ni Lu Xindian kaya anino na lamang ng pagkatalo niya ang nakita ng mga nakasaksi. Hindi naman nila naiwasan na manginig at kabahan nang makita ang kilos ni Lu Xindian gayong napagtanto nilang magiging napakasama ng kalalabasan ni Ruan Zimao ngayong buong buo nito na sinalo ang atake. Maging si Leon Xiao ay napatingin ng may pagtataka dahil ilang araw pa lamang ang lumipas ngunit tila napakalaki na ng pagbabagong nangyari sa lakas ni Lu Xindian. Kung ikukumpara pa raw niya ang lakas nito noong huli silang nagkita ay talagang hindi magiging mahirap para kay Lu Xindian na talunin si Ruan Zimao. Higit pa roon ay tila nakapasok na ito sa isang misteryosong realm na maging si Yun Xiao ay hindi moari nang walang tulong ng Moon Pupil. Samantala ay lalong pumangit ang mukha ni Ruan Hangyo at nabalot ng malamig na pawis ang kanyang mga palad. Batid niyang katapusan na ni Ruan Zimao kaya naman isang malaking problema para sa kanila na si Lu Xindian ang nagwagi. Maya-maya pa ay nagpakita na nga ang resulta matapos mahati ng atake ni Lu Xindian maging ang illusion formation ng Heaven Wave Mirror. Doon ay nanginginig na nagaagaw buhay si Ruan Zimao habang sinasabi ang mga salitang nagsisisi daw siyang hindi niya tinanggap ang mungkahi ni Lu Xindian na magpahinga. Kasunod nun ay bumagsak na siya sa entablado at nang makita iyon ni Jiang Bili ay mabilis nitong isinigaw ang resulta bago nagtanong kung mayroon pa bang gustong lumaban sa arena. Sa mga punto namang iyon ay kinausap na ni Jiang Churan si Leon Xiao at tinatanong niya kung pamilyar ba raw ito kay Lu Xindian partikular na sa pag-uugali nito bilang isang nilalang.
Sarkastiko namang sumagot si Leon Xiao na kung pagiging mabuting tao lang daw ang usapan ay hindi may kukumpara sa kanya si Lu Qingyan. Pero kung ikukumpara naman daw sa mga nakilala niyang mga kabataan ang ugali nito ay masasabi niyang mas mabuti ito ng ilang beses kaya makakaasa raw ang buong Red Moon City na hindi nito sasaktan si Jiang Rubing. Gayunpaman base raw sa pagkakakilala niya kay Lu Qingyan ay wala talaga itong balak na maging asawa ni Jiang Rubing bagkus nais lamang nitong makuha ang Dragon Artifact kaya ito napilitan na sumali sa kompetisyon. Nang marinig naman iyon ni Ning Qiu ay seryoso niyang sinabi na hindi raw niya hahayaang si Lu Qingyan ang magdesisyon sa kanila. Ngayong nanalo raw ito sa kompetisyon ay wala itong pagpipilian kundi ang sumunod sa patakaran dahil kung hindi ay pipilitin niya itong sumunod gamit ang paraan na tiyak niyang hindi nito magugustuhan. Samantala habang naghihintay si Lu Qingyan ng makakalaban ay maririnig sa paligid ang pagdadalawang isip ng karamihan. Ang ilan pa sa kanila ay mga Martial Sovereign Realm expert ngunit aminado silang hindi nila kayang tapatan ang 8-star Martial Supreme Realm na cultivation ni Lu Qingyan. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lamang nagkaroon ng pagbabago sa kalangitan at mula roon ay naramdaman ni Lu Qingyan ang isang pamilyar na presensya. Hindi naman nagtagal at nagpakita rin agad ito sa kanya at ang una nitong bungad ay ang pagtatanong kung siya ba talaga si Lu Qingyan. Magtagal-tagal na raw kasi nung huli silang nagkita pero hanggang ngayon daw ay wala pa ring malaking pagbabago sa kanya. Matapos sabihin iyon ay nag-transform ang bagong dating na nilalang sa anyo ng isang dragon at natatawa nitong sinabi na mukhang parehas daw sila ng pakay ni Lu Qingyan. Malinaw raw sa kanya na ang pagdating nila dito ay dahil sa Dragon Artifact na nasa pagmamay-ari ng Red Moon City kaya naman mas mabuting umalis na lang daw si Lu Qingyan at ipaubaya sa kanya iyon. Wala namang naging tugon si Lu Qingyan sa mga pinagsasabi sa kanya ng kalahi niyang isa ring may dugo ng dragon bagkus pinakiramdaman lamang niya kung gaano na ito kalakas. Samantala si Jiang Bili naman ay walang pakialam sa usapan ng dalawa ay agad na nagtanong kung sino ang bagong dating at kung gusto rin ba raw nitong sumali sa kompetisyon. Pero bahagya lamang itong ngumuso bago binawi ang kakaibang phenomenon na nakapalibot sa kanyang katawan. Sa harap ng 10,000 tao ay buong yabang siyang tumapak sa arena at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Ronxiang ng Northern Sea. Nang marinig ang apat na salitang iyon ay napuno ng matinding pagkagulat ang buong lugar dahil halos walang sinuman ang nakakakilala sa pangalang iyon. Ilan lamang sa mga veteranong cultivator sa Martial Path ang biglang nagbago ang ekspresyon dahil agad nilang naunawaan ang kahulugan sa likod ng pangalan nito. Nanliit naman ang mga mata ni Leon Xiao habang iniisip na lalong naging masama ang sitwasyon. Kilalang-kilala niya na ang mga maharlikang pamilya ng Four Seas at si Ronxiang ay minsan nang lumitaw sa Songyang City. Noon pa man ay may hinala na siya sa pinagmulan nito pero hindi niya inaasahan na isa nga talaga itong maharlika ng North Sea. Gayunpaman ay nag-aalala siya para kay Lu Qingyan dahil batay sa lakas na ipinakita nito noon sa Songyang City ay malinaw na mas malakas ito ng ilang beses. Samantala naging seryoso ang ekspresyon ni Jiang Churan habang magalang nitong sinabi na iginagalang niya ang panauhin mula sa Sea Race dahil isang malaking karangalan para sa Red Moon City ang pagdating nito. Ngunit mayabang na tumawa si Ronxiang at sinabing mas malaking karangalan pa ang susunod dahil malapit na raw siyang maging kanyang manugang. Dagdag pa niya na bilang City Lord ng Red Moon City si Jiang Churan ay may sapat itong kwalifikasyon na maging kanyang ama. Nang marinig iyon ay nagsimulang magtanong ang mga tao kung talagang dumating ang lalaking ito upang sumali sa Martial Tournament. Para sa kanila ay isa iyong napakalaking biro dahil paano naman makikipagkumpetensya ang isang miyembro ng Sea Race sa paligsahan ng mga tao. Biglang sumabog ang matinding pagtutol mula sa iba't ibang panig at marami ang nagsimulang sumigaw na umalis na siya. Unti-unting kumalat ang galit sa buong lugar ngunit bigla na lamang naningkit ang mga mata ni Ronxiang habang nakatingin sa isang bahagi ng mga upuan ng manunood katabi ni Jiang Churan. Agad niyang nakilala ang isang pamilyar na mukha at sinabi na naroon din pala si Leon Xiao. Dahil dito ay sabay-sabay na napatingin sina Ning Qiu at Jiang Churan pati na rin sina Ruan Hangyu at Jiang Rubing kay Leon Xiao na may kakaibang ekspresyon. Para bang hindi nila maintindihan kung bakit tila kilala ni Leon Xiao ang bawat kakaibang nilalang na patuloy na lumilitaw sa Red Moon City. Ngunit para kay Leon Xiao ay tila hindi na iyon nakakagulat dahil ang mga taong magkakauri ay talagang nagkakakilala.
Bahagya siyang ngumiti at sinabi kay Ronsiang na tila talagang madalas magtagpo ang landas ng magkakaaway. Ngumiti naman si Jiang Churan at magalang na sinabi kay Ronsiang na bilang isang maharlika ng North Sea ay malugod siyang tinatanggap sa Red Moon City upang uminom ng tsaa at pagmasdan ang buwan. Ngunit pagdating sa martial tournament na ginawa upang pumili ng mapapangasawa ay magkaiba ang kanilang lahi kaya hindi ito maaaring ituring na simpleng laro ng mga bata. Agad namang tumulim ang ekspresyon ni Ronsiang. Itinuro niya si Lu Qingyan at sinabing ang lalaking nasa harapan nila ay halos kalahating tao at kalahating dragon katulad niya kaya kung talagang hindi maaaring magpakasal ang magkaibang lahi ay dapat na malinaw iyon sa pandaigdigang anunsyo ng martial tournament na ipinalabas ng Red Moon City. Hindi raw siya naglakbay ng libu-libong milya mula sa North Sea para lamang makarinig na hindi sila maaaring magpakasal sa lahi ng mga tao kaya tinanong niya kung talagang pinaglalaroan ng Red Moon City ang kanilang sea race. Habang sinasabi iyon ay lalong naging malamig at mabagsik ang kanyang ekspresyon at nagsimulang kumalat mula sa kanyang katawan ang isang nakapangingilabot na aura. Bahagya namang nagbago ang ekspresyon ni Jiang Churan dahil alam niyang mabigat ang ibig sabihin ng salitang pinaglalaroan ang sea race lalo na't nagmula ito mismo sa isang maharlika ng North Sea. Kinailangan niyang pag-isipang mabuti ang bawat susunod na hakbang dahil alam niya ang tunay na bigat ng pagkakaroon ng alitan sa sea race. Noon pa man ay nagkaroon ng dalawang magkaibang ng matinding alitan dahil kay Gu Feiyang na naging dahilan upang magkaisa ang mga pinuno ng Four Seas at pamunuan ang kanilang mga tauhan patungo sa Holy Region upang humingi ng katarungan. Ngunit sa halip na harapin sila ay isinara lamang ng Holy Region ang mga pintuan nito at nagkunwaring walang alam sa nangyari. Sa paglipas ng mga taon ay hindi pa rin lubos na naunawaan ng mga tao ang tunay na lakas ng pinagsama-samang pamilya ng Sea Race at tanging si Gu Feiyang lamang ang nakakaalam nun. Dahil likas na maingat at mapagmatsyag si Jiang Churan ay hindi niya kayang basta baliwalain ang lantad na tunggaliang ito. Ngunit hindi tulad niya ay walang pakialam si Ning Qiu sa mga pag-aalinlangan at mapanuyang sinabi nitong ang Red Moon City mismo ang naglabas ng anunsyo sa buong mundo kaya naman ang pinal na pagpapasya ay natural na nasa kanilang mga kamay. Ang sinuman daw na nais nilang pahintulutang sumali at ang sinumang ayaw nila ay nasa kanilang desisyon kaya maaari na raw umalis si Ronsiang. Hindi naman ito pinansin ni Ronsiang at malamig na sinabi kay Jiang Churan na kung gusto niya siyang umalis ay ibigay na lamang nito ang Dragon Whisker kasama si Li Yunxiao at aalis na raw siya nang walang anumang reklamo. Dumilim naman agad ang mukha ni Li Yunxiao habang sumagot na wala siyang kinalaman sa usaping iyon kaya bakit idinadamay daw siya nito ng basta-basta. Samantala agad namang sinabi ni Jiang Churan na si Li Yunxiao ay isang iginagalang na panauhin ng Red Moon City at ang Dragon Secret Treasure ay pag-aari ng kanyang anak kaya imposibleng basta nila tanggapin ang ganoong kondisyon ng walang sapat na dahilan. Subalit malamig na sinabi ni Ronsiang na anuman ang mangyari ay kukunin niya ang Dragon Whisker. Kung mayroon pa raw kahit katiting na tapang ang mga tao roon ay hayaan nila siyang sumali sa paligsahan. Matapos sabihin iyon ay itinaas niya ang kanyang gitnang daliri at itinuro iyon pababa ng may matinding panghahamak habang sinasabing wala silang pinagkaiba sa isang lahi ng mga duwag. Mabilis naman na sumabog sa galit ang mga tao at sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mga sigawan at pagmumura. Marami ang nang-insulto kay Ronsiang at sinabing isang hamak na halimaw mula sa dagat lamang ito na naglakas loob na pagnasaan ang kanilang magandang binibini. May ilan pang sumigaw na bumalik na ito sa karagatan at yakapin ang kanyang mga sail. Ngunit para sa iba ay isa lamang itong simpleng laban kaya hindi na kailangang gawing komplikado ang lahat. Habang nagtatalo ang mga tao ay biglang inikot ni Lu Qingyan ang kanyang mahabang sibat at malamig na sinabi na bakit kailangan pang mag-abala sa napakaraming patakaran. Mas mabuting hayaan na lamang daw siyang bugbugin si Ronsiang hanggang sa sumuko ito upang matapos na ang lahat. Agad namang tumawa si Ronsiang at pinuri ang katapangan ni Lu Qingyan bago mapanuyang sinabi na gusto niyang makita kung hanggang saan makakarating ang isang basurang tulad nito. Hinamon niya si Lu Qingyan na gamitin ang lahat ng kanyang makakaya upang makita kung gaano nakalaki ang kanyang naging pag-angat. Pahabol pa niya na dito nila malalaman kung talaga bang kaya siyang labanan ni Lu Qingyan o nagyayabang lang din ito kagaya ng mga lahi ng tao. Walang anumang sabi-sabi na itinulak ni Lu Qingyan ang kanyang sibat pasulong para tanggapin ang hamon sa kanya.
Biglang nagningning ang gintong liwanag sa hawakan nito at lumitaw ang 5 gintong ancient golden scripture na naglalaman ng kapangyarihan ng isang maha-ancient weapon. Sa pagkakataong iyon ay maging si Leon Xiao ay hindi napigil ang mabigla at napuno ng matinding paghanga ang kanyang mga mata. Sandaling nanigas si Ron Xiang habang isang patak ng malamig na pawis ang damaloy sa kanyang noo dahil ang lakas ng saksak na iyon ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Agad niyang isinantabi ang plano niyang lumaban ng walang armas at inilabas ang sarili niyang war spear. Sa isang iglap ay marahas na nagbanggaan ang dalawang puwersa. Nang makita iyon ay mapanghamong ngumisi si Lu Xindian at sinabing ano ang problema dahil siya mismo ang nagsabi na gamitin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Habang pinipigilan ng kanyang galit ay nagtanong si Ron Xiang kung anong klaseng sandata ang hawak ni Lu Xindian. Sinabi pa niya na ang sarili niyang 9th rank spear artifact ay nirefine mula sa isang dragon secret treasure ngunit ang war spear na hawak ni Lu Xindian ay tila higit na makapangyarihan kaysa dito. Sa halip naman na magalit ay biglang napuno ng kasakiman ang mga mata ni Ron Xiang at sinabi niyang eksaktong iyon ang kailangan niya. Isang napakalakas na pagsabog ang sumunod na nagpatalsak sa kanilang dalawa. Mapanghamak naman na sinabi ni Lu Xindian na kinikilala na siya nitong Panginoon kaya ano ang kwalifikasyon ni Ron Xiang upang angkinan ang kanyang artifact. Sumakit naman sa ulo si Jiang Churan dahil sa kaguluhan na nangyayari sa kanyang harapan. Alam niya ngayong nagsimula na ang laban ay wala na siyang magawa kundi tahimik na panuurin ang pagbabago ng sitwasyon. Pero anuman ang mangyari ay hindi niya maaaring hayaang umalis si Ron Xiang bilang panalo dahil magiging katatawanan ang buong Red Moon City kung magkataon. Samantala ay sinabi ni Lu Xindian na narinig niyang nakakuha rin si Ron Xiang ng maraming Dragon Secret Treasure kaya nailigtas nito ang kanyang sarili sa nakakapagod na paghahanap sa mga ito isa-isa. Kasabay nito ay kumalat sa paligid ni Lu Xindian ang isang sinauna at walang hanggang aura habang nagsimulang magbago ang kanyang katawan at tuluyang sumailalim sa Dragon Transformation. Sa kabilang banda naman ay tuluyan nang nawala ang panghahamak sa mukha ni Ron Xiang at malamig siyang sumanghal. Sinabi niyang bagamat pareho silang may dugo ng dragon ay wala lamang halaga si Lu Xindian kung ihahambing sa kanyang lahi na pinagmulan. Kasunod nito ay nagsimulang sumailalim sa mas matinding pagbabago ang kanyang katawan at higit pa itong lumampas sa anyo ni Lu Xindian. Pero bago sila makapag-transform ng tuluyan ay nagbanggaan muna sila ng maraming beses gamit ang kani-kanilang mga ancient artifact. Sa isang iglap ay nagharap ang dalawang mababangges at sinaunang kapangyarihan na naghasik ng kaguluhan sa buong arena at nagdulot ng matinding takot sa lahat ng nanunood. Tahimik naman na pinagmasdan ni Jiang Churan ang dalawang nilalang habang unti-unting nabubuo sa kanyang isip ang isang nakakatakot na posibilidad. Naisip niya na kung maging si Lu Xindian ay hindi kayang pantayan ng lubusan si Ron Xiang ay maaaring sa buong bagong henerasyon ay wala nang ibang makakapantay dito bukod kay Leon Xiao. Sa mismong sandaling iyon ay biglang nagpakawala si Ron Xiang ng isang dumadagandong na dragon roar na yumanig sa buong kalangitan. Biglang nanigas ang katawan ni Lu Xindian. Sa ilalim ng dragon roar na iyon ay nakaramdam siya ng matinding panginginig at takot dahil malinaw na may ganap na pressure na nagmumula sa bloodline niya na nangangahulugang mas malakas ito sa kanya. Sa sobrang pagkagulat ay napatanong siya kung gaano na baka pulido ang dugo ni Ron Xiang. Agad namang ipinakita ni Ron Xiang ang kanyang mga pangil at sumabog sa isang mayabang na halakhak. Ipinaliwanag niyang ang kanyang bloodline ay umabot na sa antas na halos maihahambing na sa sinaunang ninuno nila kaya paano ito may kukumpara sa isang hamak na nilalang tulad ni Lu Xindian. Kasunod nito ay inilabas niya ang kanyang buntot na gawa sa kanyang spear artifact. Itinaas niya ito habang pumupulupot ito at bumubuo ng hugis ng isang napakalaking dragon. Isang nakapangangilabot na dragon power ang biglang sumabog mula sa katawan ni Ron Xiang. Marahas na humagupit pababa ang dragon artifact niya at direktang bumangga sa ningning ng ancient artifact ni Lu Xindian. Dahil doon ay tuluyang nawasak ang mabagsik na momentum ni Lu Xindian at direktang tumama sa kanyang katawan ang nakakatakot na puwersa. Sa isang hampas lamang ay sumabog ang katawan ng kanyang dragon form at nagkalat ang dugo niya sa buong paligid. Nanginginig na kinapitan ni Lu Xindian ang ancient artifact upang suportahan ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya talaga mapigilan ang panginginig ng kanyang mga binti dahil sa matinding takot na nagmumula mismo sa kaibuturan ng kanyang dugo at kaluluwa.
Ang napakalaking pressure mula sa bloodline hierarchy ay naging dahilan upang mahirapan siyang labanan ang marahas na Royal Dragon Power ni Ron Xiang. Habang lalo niyang pinaiikot ang kanyang dragon energy ay lalo lamang lumalakas ang kakaibang pakiramdam na parabang hinihila siya ng presensya ni Ron Xiang upang tuluyang lumuhod. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Li Yunxiao. Ang Ron Xiang na nasa harap nila ay di hamak na mas mabagsik kaysa noong una itong lumitaw sa Songyang City. Higit pa rito ang nakapangingilabot na dragon power na ipinakita nito ay bahagi pa lamang ng dragon breaths ng isang tunay na dragon. Sa simpleng bentahe pa lamang sa bloodline hierarchy ay tuluyan ng nasupil si Lu Xindian hanggang sa halos hindi na siya makalaban pa. Sa puntong ito ay wala nang natitirang pag-aalinlangan sa laban. Mariing nagngalit ang mga ngipin ni Lu Xindian habang pilit niyang pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Pero kahit nanginginig siya sa takot ay hindi kailanman aamin ng pagkatalo ang kanyang matatag na martial heart. Karaniwang kalmado at matatag ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na napigilan ni Lu Xindian ang sarili at napamura sa malupit na bloodline suppression. Agad namang tumalsik palayo sa kanya ang nagpapahirap sa kanyang pressure at pagkatapos nun ay mahigpit niyang hinawakan ang kanyang ancient artifact at muling sumugod ng buong lakas. Marahas na humagupit ang ancient artifact laban sa dragon artifact habang pinakawalan ni Lu Xindian ang kanyang mabagsik na fighting intent na naging dahilan upang bahagyang hamina ang aura ni Ron Xiang. Nang makita ang sandaling iyon ay agad na sinamantala ni Lu Xindian ang momentum. Pinaikot niya ang hawakan ng sibat at isang bugzo ng sinaunang kapangyarihan ang biglang sumabog mula rito at direktang nagpatalsak sa dragon artifact. Kasunod nito ay dumiretso ang dulo ng sibat patungo sa puso ni Ron Xiang. Gayunpaman biglang malamig nang umisi si Ron Xiang habang nanliit ang mga mata ni Lu Xindian. Sa mismong ibabaw ng puso ni Ron Xiang ay biglang lumitaw ang isang makapal na dragon scale na direktang hamarang sa saksak ng sibat. Pagkatapos ay sumabog si Ron Xiang sa isang mayabang na halakhak habang sinasabi na maaari ng ipagmalaki iyon ni Lu Xindian ang nangyari gayong napuwersa siya nito na gumamit ng dalawang dragon artifact. Lalong dumilim ang ekspresyon ni Lu Xindian nang marinig ang tungkol sa dragon artifact dahil hindi niya inaasahan na dalawa na pala ang taglay nito habang siya naman ay wala pang ganun kahit isa. Maya-maya pa ay muling nagpakawalas si Ron Xiang ng isang malakas na dragon roar at kasabay nito ay marahas na sumabog mula sa kanyang katawan ang isang tila walang hanggang kapangyarihan. Isang napakalaking anino ng dragon ang unti-unting nabuo bago rumaga sa pasulong na may mabagsik na puwersa. Para itong tunay na dragon na bumababa mula sa kalangitan habang ang napakalakas nitong dragon power ay sumusupil sa lahat ng madaanan nito at naghasik ng takot sa puso ng bawat nanunood. Ang mga martial artists sa labas ng arena ay sabay-sabay din na nanginig at ang ilan ay direktang napaluhod dahil sa napakalaking pressure. Samantala ay walang kontrol na nanginig ang buong katawan ni Lu Xindian. Dahil ang kapangyarihang nagmula sa dragon roar na iyon ay pinagsamang puwersa ng dalawang dragon artifact. Sa kanyang pandama ay parabang ang sinaunang ninuno mismo nila ang nagpakita sa harap niya. Dahil doon ang ganap na bloodline suppression ay direktang tumagos sa kanyang katawan at naging dahilan upang mawalan siya ng kakayahan na lumaban. Habang nakikita naman ni Ron Xiang ang paghihirap ni Lu Xindian ay lalo nitong ipinakita ang pagmamataas nito bilang isang marangal na dragon race at itinuring si Lu Xindian bilang isang mababang nilalang na hindi kailanman magiging karapat-dapat na pantayan ang kanyang bloodline. Para kay Ron Xiang ay hindi kailanman matatawid ni Lu Xindian ang agwat sa pagitan nila kaya mas mabuting paslangin na niya. Ngunit sa halip na matakot ay bahagyang kumalma si Lu Xindian bago biglang tumawa ng malakas. Umalangaw-ngaw ang kanyang tawa sa tahimik na paligid at naging dahilan upang mapakunot ang noo ni Ron Xiang. Sa halip na panghinaan ng loob ay tinuwanan lamang ni Lu Xindian ang kanyang sarili dahil napagtanto niyang hangga't taglay ng isang martial artist ang isang matatag na puso at sapat na tapang upang patuloy na sumulong ay walang pagsubok sa mundong ito na hindi kayang harapin. Sa mismong sandaling iyon ay biglang binuksan ni Lu Xindian ang kanyang genetic lock. Isang banayad ngunit misteryosong pagbabago ang naganap sa loob ng kanyang ancient artifact at isang kakaibang spear technique na hindi niya kailanman nakita o narinig noon ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Kasabay nito ay umalangaw-ngaw ang isang napakalakas na dragon roar at isang dambuhalang dragon ang umalangaw-ngaw sa kalangitan.
Ang mga demonic scales na bumalot sa buong katawan ni Lu Xindian ay tila naging tunay at mula sa kanyang katawan ay kumawala ang dragon breaths ng isang dragon na naging dahilan upang magbago ang kulay ng buong kalangitan. Sa wakas ay nabuo ang kanyang True Dragon Dharma Body ngunit hindi man lamang natinag si Ron Xiang at sa halip ay malamig na ipinakita ang kanyang paghamak dahil para sa kanya ay mananatiling peke ang bloodline ni Lu Xindian gaano man kalakas ang genetic lock na nabuksan nito. Kasunod nito ay pinakawalan din ni Ron Xiang ang kanyang True Dragon Dharma Body. Ang mga kaliskis ng dragon na bumalot sa kanyang katawan ay kumislap ng nakakasilaw at higit na kahanga-hanga kaysa kay Lu Xindian dahil ang mga iyon ay tunay na dragon scales na iniwan ng isang sinaunang True Dragon. Dahil dito ay napuno ng takot ang mga eksperto sa ibaba ng entablado dahil para bang dalawang sinaunang halimaw ang tunay na lumitaw sa harap nila. Ang buong martial arena ay tila naging masikip habang nagsalpukan ang dalawang dambuhalang dragon. Ang kanilang mga dragon power ay patuloy na kumalat sa himpapawid dahilan upang mahirapan na makahinga ang ilan. Umaasa sa napakalakas nitong katawan ay walang humpay na sumugod at nanlapos si Ron Xiang habang si Lu Xindian naman ay nakakapit sa ancient artifact gamit ang bibig nito at paulit-ulit na humahampas sa katawan ng kalaban sa gitna ng mabagsik na labanan. Marahas naman na tumibok ang puso ni Ruan Zimao dahil maging ang suntok ni Ron Xiang o ang nakapangangilabot na saksak ng ancient artifact ni Lu Xindian ay hindi niya kayang tiisin. Bagamat labis siyang nasaktan sa kanyang naunang pagkatalo ay tuluyan na siyang napilitang tanggapin ang katotohanan at humanga sa lakas ng dalawang halimaw sa harapan nila. Hindi niya maiwasang isipin kung anong uri ng nilalang si Lu Xindian at kung paano nito nagawang labanan ang napakalakas na dragon power ni Ron Xiang. Samantala ay napagtanto rin ni Ron Xiang na halos hindi nakapanipaniwala ang nangyayari. Wala na siyang oras upang mag-isip kaya buong lakas niyang pinakawala ng kanyang pinakamalakas na teknik na 3,000 kills at ang napakalaking momentum nito ay agad na bumalot sa buong arena. Sa ilalim ng napakalaking pressure ay hindi rin nagpahuli si Lu Xindian at direktang ginamit ang misteryosong spear technique na kakakuha lamang niya mula sa pagbubukas ng genetic lock. Sa isang iglap ay tuluyang nawasak ang momentum ng sibat ni Ron Xiang. Isang dambuhalang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa sibat ni Lu Xindian at sa iisang saksak lamang ay tuluyang nilamon si Ron Xiang ng napakalaking kapangyarihan. Kumalat ang shockwave sa lahat ng direksyon na tila mata ng isang napakalaking bagyo. Nang unti-unting mawala ang dragon power ay saka lamang nagkaroon ng reaksyon ang mga nasa itaas dahil maging sila ay manghang-mangha sa nangyaring labanan. Napuno ng matinding pagkagulat si Ning Qiu at napatingin kay Li Yunxiao bago nagtanong kung kaya ba nitong suluhin ang ganong atake. Sarkastiko namang sumagot si Li Yunxiao na wag siya masyadong asahan gayong isa lamang siyang hamak na Martial Supreme Realm. Malinaw daw sa kanila na ang lakas ng dalawa ay may kukumpara na sa mga 3-star Martial Sovereign Realm expert kaya di hamak na mas malakas sa kanya ang mga ito. Sa himpapawid ay biglang nagsuka ng dugo si Lu Xindian bago siya mabilis na bumulusok pa ibaba. Ang pagbubukas ng genetic lock ay nagdulot ng napakalaking pasanin sa kanyang katawan kaya kahit ang pagpapanatili ng kanyang True Dragon Dharma Body ay naging napakahirap. Sa hindi kalayuan ay bumagsak din mula sa himpapawid si Ron Xiang. Basang-basa ng sariwang dugo ang mga dragon scales na bumabalot sa kanyang katawan habang malalim siyang humihinga at galit na nakatitig kay Lu Xindian. Hindi siya makapaniwalang napilitan siyang umabot sa ganitong kalagayan para lamang mabuhay. Kung hindi lamang daw dahil sa proteksyon ng dragon scale ay siguradong napaslang siya ng nakamamatay na saksak ni Lu Xindian. Agad namang sumiklab ang kaguluhan sa buong lugar dahil hindi makapaniwala ang lahat na nakaligtas si Ron Xiang sa ganoong pag-atake. Nagsimula silang magtanong kung ang mga halimaw mula sa Sea Race ay nagtataglay ba ng isang immortal body. Samantala ay halos maubos na rin ang lakas ni Lu Xindian at malinaw na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang isa pang laban. Dali-dali namang sumugod si Nolan Jishuan sa entablado at hamarang sa harap ni Lu Xindian upang pigilan ang pagpapatuloy ng labanan. Ngunit kahit nasa ganitong kalagayan ay patuloy pa ring ng insulto si Ron Xiang at tinawag na walang kwenta si Lu Xindian dahil kailangan pa raw nitong umasa sa isang babae upang protektahan siya. Sa kabila ng napakalakas na pressure ni Ron Xiang ay mariing nagngalit ang ngipin ng babae at matatag na nanatili sa kanyang kinatatayuan upang protektahan si Lu Xindian.
Samantala ay pilit ding tumayo si Lu Xindian at muling naghanda upang lumaban kahit halos wala nang natitirang lakas sa kanyang katawan. Nang makita iyon ay agad na sumugod si Ron Xiang upang agawin ang ancient artifact. Ngunit bago pa niya ito maabot ay humakbang si Jiang Bili at hinarangan ang kanyang palad. Malamig nitong ipinahayag na si Ron Xiang ang opisyal na nagwagi sa laban at si Lu Xindian ang natalo. At dahil tapos na raw ang laban ay hindi na maaaring ipagpatuloy ang paggamit ng dahas at hindi rin maaaring saktan ni Ron Xiang si Lu Xindian sa loob ng martial arena. Mabilis na nakalusot si Ron Xiang sa laban na halos walang tunay na pinsala. Malamig lamang siyang sumanghal at buong panghahamak na itinaas ang kanyang gitnang daliri. Samantala bagamat ayaw ni Jiang Bili na manalo ang isang miyembro ng Sea Race ay malinaw na tila bagbog lamang si Ron Xiang. Sa katunayan ay hindi ito nagtamo ng seryosong pinsala mula sa nakamamatay na saksak ni Lu Xindian habang si Lu Xindian naman ay tuluyan ng naubusan ng lakas. Para kay Jiang Bili ay natural lamang na protektahan ang isang batang martial artist na nagtataglay ng ganitong potensyal. Inilibot ni Ron Xiang ang kanyang paningin sa buong arena at nagpakawala ng malamig na aura habang hinahamon ang sinumang nais pang umakyat upang labanan siya. Pero sa sandaling kumalat ang nagyayelong presensya niya ay agad na nakaramdam ng matinding panlalamig ang lahat. Dali-dali namang inakay ni Nolan Jishuan si Lu Xindian palayo sa arena upang makapagpahinga ito. Subalit bago sila tuluyang nakaalis ay biglang isinigaw ni Lu Xindian ang pangalan ni Liun Xiao. Matapos noon ay nagsusumamo niyang sinabi na mukhang ito na lamang daw ang nilalang na alam niyang makakatalo sa kagaya ni Ron Xiang. Agad naman na nagulat ang lahat sa sinabi niyang iyon gayong nakita nila na isa lamang Martial Supreme Realm ang tinutukoy nito at ang malala pa doon ay mas mababa ng isang star ang antas nito. Hindi naman natin si Liun Xiao at sa halip ay itinuring lamang na biro ang mungkahi ni Lu Xindian. Para sa kanya ay isang tunay na halimaw mula sa Sea Race si Ron Xiang at ang pagpapadala sa kanya sa arena ay para lamang siyang ipadala sa sariling kamatayan. Samantala ay naging balisa si Jiang Rubing at nag-aalala sa posibilidad na mapilitan siyang pakasalan ng isang halimaw mula sa Sea Race. Nang marinig iyon ay mapanganib naman ang umisi si Ron Xiang at lalong naging malazwa ang kanyang ekspresyon dahil tila nasiyahan siya sa ideya ni Jiang Rubing. Sa ibang bahagi naman ng himpapawid ay naruroon nagtatago ang dalawa pang pinakamakapangyarihan kalahok na kasalukuyang nag-uusap tungkol sa sitwasyon. Nakatanggap sina Beiming Leifeng at Cheng Hao Miao ng voice transmission mula sa kanilang mga elders na humihimok sa kanilang umakyat sa arena at labanan si Ron Xiang. Subalit parehas silang takot na lumaban kaya naman tila nagturuan pa sila habang nagtatago sa kani-kanilang mga elders. Sarkastikong sinabi ni Cheng Hao Miao na ipapaubaya na raw niya kay Beiming Leifeng si Ron Xiang kaya hindi na raw siya mag-aabala pa na bumaba. Tumawa naman agad si Beiming Leifeng bago nagwika na wag daw siyang bulahin ni Cheng Haomiao dahil malinaw na mas malakas ito sa kanya bilang taglay nito ang mas mataas na antas ng cultivation. Ngunit kapwa nila alam ang tunay na panganib ng laban. Aminado si Cheng Haomiao na hindi niya kayang harangin ang saksak ng sibat na ipinakita ni Lu Xindian kanina. Gayunpaman ay mas nakakatakot pa rin ang ginawa ni Ron Xiang dahil sinalubong nito ng harapan ang nasabing saksak at lumabas na halos walang pinsala. Bagamat tila duguan at bagbog ang katawan nito ay nanatiling hindi nagbabago ang Dragon Breath at Sleeping Aura na lumalabas sa katawan nito. Dahil dito ay nagsimulang maghinala ang dalawa na maaaring lumampas na sa low-level Martial Sovereign ang tunay na lakas ni Ron Xiang. Sa madaling sabi ang aktwal na combat strength nito ay hindi na nalalayo 4-star Martial Sovereign Realm. Kung lagpas naman daw ang lakas nito doon ay wala na sila sa lugar para sukatin pa iyon dahil iyon na ang kanilang limitasyon sa kasalukuyan. Sa huli ay natahimik ang dalawa dahil wala nang gustong magsalita. Maya-maya ay muling dumating ang isang voice transmission at nagtanong si Beiming Leifeng kung ano na ang dapat nilang gawin. Ngunit malinaw na wala rin alam si Cheng Haomiao na magandang opsyon. Para sa kanila ay maaari lamang silang magkunwaring walang alam sa nangyayari dahil sa ngayon ay ang buong sangkatauhan pa lamang ang napapahiya. Kapag sila mismo ang umakyat at natalo ay hindi lamang ang sangkatauhan ang mawawala ng magandang imahe kundi maging ang kanilang sariling reputasyon ay tuluyang masisira. Kaya habang hindi sila kumikilos ay nananatili pa ring may kaunting pag-asa para sa iba. Samantala ay matagal nang naghihintay ang dalawang elders sa ibaba at lalong naging pangit ang kanilang mga ekspresyon.
Nagsimula ng mamuo ang malamig na pawis sa noo ng isang elder mula sa Soul Devouring Sect dahil hindi niya makontak si Cheng Hao Miao. Ganun din ang sinabi ng elder ng Bending Dark Palace kaya posible raw na nasa secluded cultivation ang mga ito. Dahil dito ay lalo lamang sumiklab ang pagkabalisa ng mga tao. Lumipat ang tagpo sa itaas at walang pasensyang iminungkahi ni Ningqiu na siya na mismo ang kumilos at direktang patayin si Ron Xiang upang matapos na ang kanilang problema. Pero agad siyang pinigilan ni Jiang Churan at pinaalalahanang hindi siya dapat kumilos ng padalos-dalos. Ang buong mundo ay nanunood sa kanila kaya hindi maaaring gawin ng kanilang panig ang ganong bagay ayon lamang sa sarili nilang kagustuhan. Mabigat naman na sumanghal si Ningqiu at ipinauubaya kay Jiang Churan ang pagpapasya dahil anak naman nito si Jiang Rubing. Sa arena naman ay lalong dumilim ang mukha ni Jiang Bili. 2 beses na niyang tinawag ang susunod na kalahok at ayon sa mga patakaran ay kapag walang tumugon sa ikatlong tawag ay kailangan na niyang opisyal na ideklarang walang haharap kay Ron Xiang, ngunit nag-aatubili siyang bigkasan ang huling tawag dahil alam niyang kapag walang sumagot ay magiging malaking kahihiyan yun para sa buong sangkatauhan. Sa mismong sandaling yun ay biglang may isang figura na sumugod papunta sa entablado. Buong tapang nitong hinarap si Ron Xiang at ipinakitang handa siyang lumaban sa pagkakataong wala nang ibang naglalakas loob na humarap dito. Ang matapag na sumugod ay walang iba kundi si Jiang Rubing at sa kagustuhan nitong hindi maipakasal sa taong hindi niya naman gusto ay handa na raw siyang ibuwis ang kanyang buhay.